came Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre. Verse 2 kayo po. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord ascended from heaven, and came and rolled out the soul of the Lord and sat upon him. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. Verse 4. And for fear of him, he raised the shade, and began as dead men. And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Verse 6. He is not here, for he is risen. As he said, come see the place where the Lord came. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. 8. And they departed quickly from the sepulchre with fear and trembling, and marveled at his disciples. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by the feet and worshipped him. 10. Then said Jesus unto them, Be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priests all the things that were done. Verse 12. And they were assembled with elders, and taking counsel, they gave large money unto the soldiers. Say ye, his disciples came by night, and stole him away while we sleep. Verse 14. And they destroyed the governors' spirits, we will persuade him, and secretly. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. 16. Then the disciples went away to Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. 18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. 20 altogether ready with. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo kung lahat ay umupo, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa inyo pong banal na salita na aming pong mapapakinggan. At salamat po Panginoon sa natapos na katagumpayan ng anniversary. Kayo po ang siya nagbigay ng katagumpayan po dito. Hindi po ang aming pong mga sarili, kundi kayo lamang po. At sinabi niyo nga po sa inyo pong banal na salita, But thanks be to God who giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Muli, salamat po Panginoon sa bawat tagumpay na ibinibigay mo po sa amin at patawad po kami sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Nawa po Panginoon, pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng iyong pong banal na salita at dalangin ko po Panginoon, alisin mo po ang mga karumihan, kasamaan dito sa aming pong puso't isipan upang sa ganoon ay maghari ang iyong pong banal na salita, matanggap po namin na may kagalakan ang inyong pong banal na salita at banal na espiritu, pakapuspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Muli ako po'y lumalapit sa iyo Ama, itago mo po ako sa inyong pong likuran, ikaw siya makita, malulhatit, maparangalan. Dalangin ko na ang bawat salita na lalabas sa aking pong bibig ay magmumula po sa inyo at dalangin ko po Panginoon, pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom. Kami po ay mga tao na kakaunti ang alam at hindi po sapat ang aming pong kaalaman. Banal na Espiritu, nawa po Panginoon, kayo po siyang patuloy na kumilos sa amin. Pagpalain mo po ang pangangaral at dalangin ko po, pagpalain mo po ang bayang ito, patuloy na maghari sa Jerusalem, ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel at matigil na po kaguluhan sa Middle East at dalangin ko rin po Panginoon, maghari sa iglesia, sa inyo pong gawain, ang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan. Salamat po sa pakikisa ng mga member sa inyong pong gawain.
At dalangin ko po, Panginoon, kayo po siya magbalik ng pagpapala po sa kanila. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga nabahaginan po ng inyong pong banal na salita. Kilusin mo po sila na sila po ay maghanap ng katotohanan at kanila pong i-apply, isabuhay ang katotohanan. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po mga po. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at purihin po, Panginoon, na tayo po ay muli nagkasama-sama ngayong umaga. At marami tayong dapat pag-usapan, napakarami ng dapat ipangaral. Pero nais ko pong may pangaral ngayong umaga at ito rin naman po ang nais ng Panginoon sa ating lahat. Ang sabi po dito sa verse 19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Kaya naman po ang title po ng mensahe ngayong umaga, "Reach the Lost." Abutin po natin ang mga nawawala. So mga kapatid, mga minamahal, tumatagal tayong Kristiyano sa simbahang ito, sa iglesyang ito. Tayo po ba ay nakakapag-akay ng kaluluwa? Meron po ba tayong naakay? Sana yung ating po naaakay ay hindi lamang ngayon, kundi talagang habang meron tayong panambahan, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon Jesus, sila'y ating nakakasama. Amen? So yun po ang nais ng Diyos sa atin. Ye have not chosen me, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. So mga kapatid, mga minamahal, lahat po tayo ay dating nawawala. Lahat tayo ay dati tayo hindi mga ligtas. Subalit salamat doon sa mga Kristiyano, doon sa mga mananampalataya na talagang sila po ay nag-akay ng kaluluwa, sila po ay nagbahagi ng kaligtasan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, reach the lost. Talagang marami po ang talagang kahit mahirap, sila po ay nag-aakay ng kaluluwa. Katulad na lamang po ng mga misyonary na inyo po napakinggan dito. Maraming gusto nga lumabas, pero hindi yun dahil sa sariling kagustuhan. Yon ay panawagan, yon ay calling sa kanila. Na kahit mahirap ay pupunta ng Vietnam, kahit mahirap ay pupunta ng Cambodia, kahit mahirap ay pupunta ng Africa, kahit walang makain, kahit walang siguradong matitirhan, sila po ay pupunta doon sa bansang mahirap. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, tayo ay dito lamang. Tayo dito inilagay ng Panginoon, dito tayo tinatawag ng Panginoon na mag-akay ng kaluluwa, na ating abutin ang mga taong wala pa kay Kristo. So hindi po mahirap ang mag-akay dito. Maaring medyo may kahirapan, pero alin ang mas mahirap? Yung ikaw ay aalis sa bansang ito, sa iyong bansang kinagisnan, sa iyong bayan na nakagisnan, at ikaw ay pupunta doon sa Africa. Alin ang mas mahirap? Napakinggan natin ang mga testimony ng mga ilang missionaries na talagang sila'y kumain ng palaka isang beses sa isang linggo, liligo. Diba? Napakinggan natin na sila po'y nagkakasakit doon ng malaria. Napakinggan natin na ang kanilang iniinom ay tubig ulan. So ganun po kahirap. At napakinggan natin na sila po ay talagang dating manager na sumusweldo ng 100,000, tapos naging janitor, naging tagalinis ng CR. Yan ang pagmimisyon. Yan ang pag-abot doon sa mga nawawala. Reach the lost. So tayo, maaaring may kahirapan, pero mas mahirap yung tayo aalis sa bansang ito at pupunta tayo doon sa ibang bansa na ating iiwan, tatalikuran ng ating pangarap sa buhay. Dito hindi naman inutusan tayo na talikuran natin ang ating trabaho. Pero bawat isa ay tungkulin na mag-akay ng kaluluwa. Hindi lamang ito sa pastor, hindi lamang ito sa worker. Lahat po tayo. Kaya nga sabi po dito, "Go ye therefore and teach all nations." So tayo po lahat ay inuutusan na humayo at abutin ang mga nawawala. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Diba? "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost."
Iniwan ni Kristo ang kanyang kaharian sa langit. Iniwan ni Kristo ang marangyang buhay. Bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Na talagang hindi siya tumira sa kaharian. Hindi ninais na siya'y paglingkuran. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung si Kristo na anak ng Diyos ay nangaral, kung si Kristo na anak ng Diyos ay nag-akay ng kaluluwa, tayo pa kaya ang hindi mag-aakay ng kaluluwa? So age doesn't matter. As long as alam mo na ikaw ay ligtas, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, ikaw ay inuutusan ng Diyos ni Kristo na mag-akay ng kaluluwa. Age doesn't matter. At kahit ano pa yung trabaho mo, kahit mayaman ka pa, kahit mahirap ka pa, anuman ang katungkulan mo, ang utos sa atin, tayong lahat ay mag-aakay ng kaluluwa. Si Kristo na anak ng Diyos, King of Kings, Lord of Lords, yan ang title ng ating Panginoon Jesus. Pero siya po ay nag-aakay ng kaluluwa. So mga kapatid, mga minamahal, ito'y katungkulan natin lahat. So sina Brother Renner, isang manager, isang nagmamay-ari ng RO Ilagan Logistic, pero nag-aakay ng kaluluwa. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po lahat ay may katungkulan. Kaya sana yung inyong mga BFFF, di ba? Sana talagang iyan ay maakay. Amen po ba? Maakay kay Kristo. Sapagkat ano bang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Kaya mahirap mga kapatid, mga minamahal, na mayroon kang BFF or mayroon kang GFF na hindi believer. Amen? Masabi po dito, be not unequally yoked together with unbelievers. So ako po ay hindi po mahigpit sa iglesyang ito. Hindi ako mahigpit. Pero sana, ang inyong mga BFFF na yan, ang inyong mga GFFF na yan, na kung yan ay wala kay Kristo, ay maakay nyo sa Diyos kay Kristo. Na yan ay maging believers, hindi yan manatiling unbelievers, na sana yan ay naglilingkod din sa Diyos kay Kristo, na yan ay sumasamba din sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. So mga kapatid, mga minamahal, akayin sila kay Kristo. At talagang ang panahon po natin ay mapanganib na, perilous time shall come. At grabe na ang nangyayari sa mundo. So reach the lost. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi nga po ng Roma chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So yan po mga kapatid, mga minamahal, na talagang yan po yung utos, yan yung salita ng Diyos, na ito po yung pinag-utos, going therefore, ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, there is a reason. Yan po yung una nating titingnan, the reason. Bakit ipinag-utos ng Panginoon? Alam naman natin na talagang ang dahilan ng Panginoon, bakit ito ipinag-utos upang sila din naman ay maligtas. Amen? Yan po yung isa sa mga dahilan upang sila po ay maligtas, makakilala kay Kristo. Yan po yung talagang main reason upang sila ay maligtas, sapagkat ang taong walang Kristo, sapagkat ang taong hindi nananampalataya kay Kristo, saan pupunta? Sa impyerno. Kaya mga kapatid, the reason una, foolishness is rampant. Yan po yung una. Foolishness is rampant. Hindi ba kamangmangan ang mga pagpatay ng walang dahilan? Hindi ba kamangmangan yung mga pananaksak ng walang dahilan diyan sa mga school? Hindi ba kamangmangan na ikaw, estudyante, magdadala ka ng baril diyan sa school? Ano ba ang dapat dinadala sa school? Ballpen, notebook, at libro, aklat. Hindi baril, hindi kutsilyo, hindi anumang mga bagay na nakakasakit sa kapwa. Pupunta ng school upang mag-aral, hindi para mag-boyfriend at girlfriend. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal,
Kawawa naman ang magulang. Ang magulang ay nagpapakapagod sa pagtatrabaho upang ikaw ay mabigyan ng baon, upang ikaw ay mabigyan ng pamasahe, upang ikaw ay mabigyan ng matustusan ng iyong pag-aaral. Pero anong ginagawa? Anong inuuna ng kabataan? Mga kapatid, mga minamahal, foolishness is rampant ngayon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, reach the lost. Talagang marami ngayon ang gumagawa ng masama. Talagang talamak ang mga kasamaan at ang mga pagnanakaw sa ating panahon. Ang pagnanakaw, pagsisinungaling, that is foolishness. Amen? Foolishness is rampant. Kaya nga dito po sa Bible, tingnan niyo po sa verse 1. Ano po sabi dito? And the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. So sila po ay pupunta doon sa pinaglibingan kay Kristo. Na ginawa po nila kay Kristo na wala namang ginawang kasalanan, walang ginawang masama, ay kanilang pinatay. So noon pa man, foolishness is rampant. Foolishness, kamangmangan, ay talagang talamak. At talagang sabi pa po dito, sa verse 11, now when they were going, behold, some of the watch came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. So talagang noon pa man ay meron ng mga panunuhol. Noon pa man ay talagang talamak na rin ang pagbibigay ng malaking pera. At sila'y nagbibigay ng malaking pera upang takluban ang kasalanang ginawa, upang talagang hindi makakilala ang mga tao sa katotohanan. So yun po mga kapatid, foolishness is rampant. Kaya mga kapatid, mga minamahal, reach the lost. So ang dami nang nangyayari ngayong mga hindi maganda. Bakit nasuspended ang klase? Suspendido ang klase ng Lasal noong nakaraan. At sa iba pang school ay nagkaroon pa ng suspension ng klase na talagang naging online na lang, online class. Bakit? May mga death threat. That is foolishness. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, reach the lost. Ito po yung dahilan bakit kailangan mag-akay ng kaluluwa. So then, mga kapatid, mga minamahal, verse 19, sabi po dito, go ye therefore and teach all nations. So mga kapatid, false teaching is rampant. So ano sabi po dito sa verse 13, saying, his disciples came by night and stole him away while we sleep. Tulog na, tapos nakita pa na ninakaw yung bangkay ni Kristo. Diba? So that is talagang liars, pagsisinungaling. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. So mga kapatid, mga minamahal, false teaching, false religion is rampant. Napakarami ngayong mga maling katuruan. Napakaraming mga maling reliyon. Wake up, mga kapatid, mga minamahal. Reach the lost. Anong ginagawa natin? Meron ba tayong ginagawa upang sila'y maabot? Meron ba tayong ginagawa upang sila'y maakay kay Kristo? Reach the lost. Hahayaan ba natin na sila po ay maakay ng mga maling katuruan? Wala pa tayong pag-ibig sa mga kaluluwa. Wala pa tayong awa sa mga kaluluwa mapapahamak sa impyerno. Reach the lost. Akayin natin sila, abutin natin sila. Maaaring maraming discouragement, maaaring maraming rejection na ikaw ay tatanggihan. Pero kagalakan ng isang kaluluwang maakay kay Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-akay po tayo ng kaluluwa. So yung po sinabi po dito sa verse 15. So they took the money and did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. So mabuti pa yung mga mali ang pagtuturo, malakas magbigay, di ba? Took the large of money, talaga nagbigay sila ng malaking pera para lamang ipangalan
maling katuruan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, false teaching, nakikita nyo ba? Nagbibilang ba kayo? Maraming beses ko nang sinabi dito sa pulpitong ito, ilan ang false religion sa mundong ito? Ilan ang false religion? 4,200 false religion. Ilan ang baptist, ang kaklase ng baptist, ilan? Diba? Isa ka sa school na baptist. Doon sa trabaho mo, ilan ang baptist Christian diyan? Diyan sa barangay ninyo, ilan ang baptist Christian diyan? Diba? Diyan sa compound ninyo, sa compound, ilan ang baptist Christian diyan? So, ang dami po mga false teaching, false religion. Kaya mga kapatid, mga minamahal, that's the reason bakit kailangan natin to reach the lost. Next, verse 10. Ang sabi po dito, then said Jesus unto them, be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. So next mga kapatid, mga minamahal, frustration is rampant. Madami ngayon ang talagang nawawala ng pag-asa. Madami ngayon ang frustrated. Bakit? Sapagkat wala silang tunay na Diyos or Kristo sa kanilang buhay, sa kanilang puso. Maaari tayo minsan ay nadi-discourage, pero hindi tayo aabot to the point na talagang kitlin ang buhay na ito. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, maaari tayo minsan nadi-discourage, pero mabilis tayo makamove on. Mabilis tayo na talaga tayo maka-let go. Mabilis tayo na tayo ma-encourage. Mabilis na tayo ma-enlightenment. Ma-enlighten. So mga kapatid, mga minamahal, ang daming frustrated ngayon. Lalo na kapag sila'y tumingin sa mga balita. Diba? Na kanilang nakikita sa balita ngayon ay wala nang tigil ang kaguluhan sa Middle East. Na kanilang nakikita sa balita ngayon ay puro patayan. Na kanilang nakikita sa balita ngayon nakawan. Na kanilang nakikita ngayon sa balita ay puro hiwalayan. Kaya walang forever. Diba? So madaming frustrated ngayon. Na talagang nakikita sa balita ngayon puro pagtaas. Nagmamahala ng presyo ng mga bilihin. Kaya maraming frustrated. Amen po ba? Ako kahit tumaas ang mga bilihin yan, hindi ako napo-frustrate. Kahit tumaas ang bilihin yan, hindi ako nagpapanik. Ay walang pambili. Walang pambili. Bakit ka magpapanik buying? Wala ka namang pambili. Diba? Oo, nagmamahal ang bilihin. Pero si pastor, single pa rin. So mga kapatid, mga minamahal, frustration is rampant. John 21, 1-3. Tingnan po natin ang Bible sa John chapter 21, 1-3. Sabi po ng Bible sa John chapter 21, 1-3. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed him himself. There were together Simon Peter and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples. Simon Peter said unto them, I go a fishing. So yan po si Pedro, babalik na sa pangingisda. Amen? Bakit? Sapagkat siya po ay frustrated. Namatay ang Panginoong Jesus. So siya po ay tinawag na maging fishers of men, tapos ngayon ay bumabalik na sa pangingisda. Frustrated po siya dyan. They say unto him, we also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. At dahil wala sila sa Panginoon, dahil sila'y frustrated, wala silang nahuli kahit isang isda. Sila'y dalubhasa, sila'y expert sa pangingisda, but they caught nothing. Wala silang nahuli kahit isa. So mga kapatid, mga minamahal, marami ngayon ang frustrated dahil marami ngayon ang natatanggal sa trabaho. Marami ngayon ang talagang naghihirap, walang trabaho. Pero dahil tayo mayroong Kristo sa ating puso, tayo ay punong-puno ng pag-asa.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, may pag-asa pa. Yun, may pag-asa pa. Habang may buhay, may pag-asa pa. Amen? December. Ayan. Ayan naman. So mga kapatid, mga minamahal, Matthew 26 verse 31. Tingnan po natin. Matthew 26 verse 31. Ano sabi po dito sa verse 31? Then said Jesus unto them, Only shall be offended because of me this night. So, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ngayong gabi kayo ma-offend sa akin, ngayong gabi kayo ma-prostrate, ngayong gabi talagang kayo malulungkot. Bakit? Sapagkat si Kristo ay hinuli, si Kristo ay dinakip, si Kristo ay pinahirapan. Kaya, itong mga alagad, mga sumusunod na ito kay Kristo, sila, maraming tao ngayon, talagang ang kanilang pag-asa ay nasa mga bagay sa mundong ito. Kapag wala ng wifi, malungkot na. Diba? Kapag walang baon, hindi makapasok. Kapag walang partner, malungkot na agad. Diba? Kapag walang boyfriend, walang girlfriend, malungkot na agad. So mga kapatid, mga minamahal, hindi ka dapat malungkot sapagkat tayo ay merong Kristo sa ating puso. So mga kapatid, maraming tao ngayon, they know not the true giver of hope. Maraming mga tao ngayon, hindi nila kilala, alam kung sino talaga ang tunay na magbibigay ng pag-asa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi lagi ng Bible sa atin, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. That your faith should not stand in the wisdom of man, but by the power of God. Sa Diyos tayo umasa, sa Diyos tayo magtiwala. Kaya mga kapatid, mga minamahal, purihin ang Panginoon. At talagang salamat na covered up natin yung halagang 108,000 na yun. Amen? Kaya salamat, ang Lemery ay nagbigay ng 25,000. Kaya salamat talaga. Kapag July talaga malaki ang ating investment. O, tulad yan, magkano ang 100. Sabi po dito, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee, there shall ye see him. Lo, I have told you. And then verse 10. Then said Jesus unto them, Be not afraid. At mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong pagtakbo, sa ating pong pag-aakay ng mga nawawala, pag-aakay ng kaluluwa, don't stop reaching the lost. Huwag po tayong tumigil. Maaring ikaw ay nakapag-akay na ng 10, pero hindi pinag-utos ng Panginoong tumigil ka na. Maaring ikaw ay minaakay ng 5, pero hindi pinag-utos ng Panginoong tumigil ka na. Maaring 1 taon ka lang nag-aakay, pero hindi sinabi ng Panginoong tumigil ka na. Don't stop reaching the lost. Maaring hindi sila ngayon maligtas. Amen? At mayroon naman na kapag pinuntahan mo, talagang naliligtas ka kagad. Diba? Meron pong ganon na pinuntahan mo, tinuruan mo ng salvation, ibinahagi mo si Kristo, naligtas agad at nagpatuloy. At meron talagang iba na hindi agad naliligtas. Pero maaring hindi ngayon, maaring bukas, maaring sa 1 linggo, maaring sa 1 taon, sila po ay tunay na tatanggap kay Kristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't stop reaching the lost. Ito po yung talagang the best nating gawin. Pagkatapos ng maraming pagsubok, pagkatapos ng katapatan ng Panginoon, tayo po'y mag-aakay ng kaluluwa. Pagkatapos na tayo ay naligtas, tayo po ay mag-akay ng kaluluwa. Don't stop reaching the lost. Don't show of shyness in sharing the truth in reaching the lost. Huwag po tayong magpakita na tayo po'y nahihiya. Marami ngayon mga Kristyano nahihiya. Pero magsayaw, hindi nahihiya. Diba? Ang gumawa ng mali ay hindi nahihiya. Yan ang ibang Kristyano. Amen po ba? Amen.
So mga kapatid, mga minamahal, kung pag-aakay ng kaluluwa, pagbabahagi ng salita ng Diyos, huwag po tayong mahiya. Mahiya tayong gumawa ng masama, mahiya tayong gumawa ng mali. Ang sabi nga po ng Mark chapter 8 verse 38, mga kapatid, mga minamahal. Sabi po dito sa Mark chapter 8 verse 38, "Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this sinful and adulterous generation, adulterous and sinful generations, of him also shall the Son of Man be ashamed." Huwag po natin ikahiya na mayroon tayong Bible. Diba? Huwag tayong mahiya na tayo maawit ng mga awiting maka-Diyos. Mahiya tayo kay Kristo kapag tayo ay umaawit ng mga makamundong awitin. Mahiya tayo kay Kristo kapag tayo ay gumagawa ng mali. Mahiya tayo kay Kristo kapag tayo ay nagbibisyo. Mahiya tayo kay Kristo kapag tayo ay namumuhay pa rin sa kasalanan. When He cometh in the glory of His Father with the holy angels, Romans chapter 1 verse 16. "For I am not ashamed of the gospel of Christ." So si Pablo, dating persecutor, dating umuusig, dating lawyer, ay hindi siya nahiya na talagang ibahagi si Kristo. "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." So mga kapatid, mga minamahal, huwag po tayong mahiya. Kaya sana kahit saan tayo pumunta, mayroon tayong dalang Bible. Sana lahat ng Kristiyano may Bible. Amen po ba? Makikitaas nga ng inyong mga Bible. Bakit ang iba'y cellphone? Diba? So Bible, mga kapatid, mga minamahal. So yan po yung dapat nating dalhin. So yun po mga kapatid, mga minamahal, it is the race. Hindi tayo nahihiyang mag-basketball. Tama po ba? Hindi kayo nahihiyang tumakbo sa inyong school. Hindi kayo nahihiyang na sumali sa iba't ibang mga activities sa school. Pero bakit kapag pagdating sa gawain ng Panginoon, tayo ay nahihiya? Hindi tayo nahihiyang pasukin anumang klase ang trabaho. Anumang trabaho meron diyan sa labas. Pero bakit kapag sa gawain ng Panginoon, tayo ay nahihiya? Nahihiyang mag-pray. Diba? Nahihiyang manambahan. Nahihiyang magdamit ng talagang kung ano yung nararapat sa panambahan. So huwag natin ikahiya. So binanggit dito sa Bible, talagang kailangan meron tayong proper dress. So nadaanan ko yun sa pagpapasa ko dito sa Matthew. Meron kasi isang lalaki pumunta sa isang kasalan. Anong ginawa ng Panginoon? Sinita siya. Bakit hindi siya nakasuot ng pangkasal? Diba? So ibig sabihin, meron pong proper dress. So ang pulis ay merong uniform. Ang doktor ay merong uniform. Kaya ganun din po tayo kapag tayo ay sasamba. Talagang kapag babae, talagang ang dapat na dress ay below the knee, hindi above the knee. At ang mga lalaki naman ay kapag yan ay naka-polo, naka-long sleeve, ay dapat naka-necktie at talagang naka-black shoes or brown shoes, leather shoes. Hindi mga rubber shoes. Amen? So yun po ang proper dress code. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating ikahiya kung ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon. It is the race, mga kapatid, mga minamahal. Kaya kung ito po ay isang takbuhin, mga kapatid, mga minamahal, don't seek the praise of men. Don't seek the reward of men. Don't seek the appreciations of men. Huwag nating hanapin na tayo ay purihin ng tao. Ay kapatid, ang galing mong mag-akay ng kaluluwa. Ay kapatid, ang galing mong umawit. Ay kapatid, ang galing mong mag-Bible reading. Ay kapatid, ang galing mong magbigay. Huwag nating hanapin yan. Na tayo ay purihin ng tao. Huwag nating hanapin na tayo ay gagantihan ng tao. Amen? Na kaya ka titigil ay dahil walang nakakapansin sa iyo. Kaya ka titigil ay hindi ka napapansin. Na kaya ka titigil ay walang bumabalik sa iyo. So don't seek the praise of men. Don't seek the reward of men. Don't seek the appreciations of men.
Huwag nating hintayin na tayo pasalamatan ng tao. May pasasalamat man o wala, tayo po ay mag-akay ng kaluluwa. Tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po ay mag-akay. Tayo ay magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo ay umattend ng BI. Tayo ay sumali ng choir. So mga kapatid, mga minamahal, let God the Lord recompense us or reward us, appreciate us. Hayaan natin ang Diyos ang gumanti sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang siya magpala sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang magpasalamat sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ministry, kung tayo pinaglilingkod, huwag natin hanapin ang papuri ng tao. Ay kapatid, ang ganda naman ng suit mo. Wag. Diba? Ay kapatid, ang ganda ng boses mo. Ay kapatid, ang ganda ng kilay mo. Yo, kilay ang napansin. Diba? So, huwag natin hanapin yan. So mga kapatid, mga minamahal, hayaan natin ang Diyos, pagharap natin kay Kristo, ang magsabi sa atin, ay tawag sa atin sir, yan ang tawag natin sa lahat. Hayaan natin talaga steward, yan ang tawag sa atin. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang magpasalamat at sasabihin sa atin na talagang well done, good and faithful servant. So mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating po lahat, tayo patuloy na mag-aakay ng kaluluwa. Ito po ay takbuhin na ibinibigay sa atin. Last, mga kapatid, mga minamahal, go ye, therefore, and teach all nations. So mga kapatid, mga minamahal, the relevance. Ano ang kahalagahan nito? Ano ang kaugnayan nito? Bakit ipinag-utos sa ating lahat hanggang ngayon? Ito yung utos ng Panginoon, hindi nagbabago. Anong kaugnayan nito sa atin? Meron ba itong kaugnayan sa atin, mga kapatid, mga minamahal? Meron po. Meron itong halaga. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So the relevance, mga kapatid, mga minamahal, hell is real. Ito yung kaugnayan na hindi po nawawala ang impyerno. Na kahit ngayon 2026 na nandoon pa rin ang impyerno. Totoo ang impyerno. Na ang impyerno ito ay hindi lamang doon sa Lumang Testament. Na ito po hanggang ngayon ay nag-i-exist. Hell is real. Totoo. Ang ano sabi ng Luke chapter 16 verse 23. Sabi po dito, sabi po sa Luke chapter 16 verse 23, and in hell he lift up his eyes, at doon sa impyerno ay kanyang itiningin, itinangala ang kanyang mga mata, being in torments, and seeing Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Sa impyerno ay kalungkutan, kapighatian, torment, mahirap sa impyerno. Tapos sasabihin pa ni Vice Ganda na doon na mayroong mistake. Wala pong mistake na magaganap doon. Doon ay paghihirap, doon ay masusunog ang tao. Doon ay parusa, kaparusahan. Wala nang mga mistake, wala nang makakapag-make up doon. Wala nang makakapagkilay doon. Amen? Kaya samantalahin nyo na dito sa lupa, magkilay na kayo. So yun po mga kapatid, mga minamahal, hell is real. Kaya talagang ito po ay may kaugnayan pa rin hanggang ngayon. Ito po'y mahalaga hanggang ngayon ang pag-aakay ng kaluluwa. Hell is real. Pangalawa, hell is roomy. Marumi. Tunay po yun. Roomy. Ibig sabihin po, maluang ang impyerno. Amen? Ano sabi ng Proverbs 27:20? Proverbs 27 verse 20. Sabi po dito, hell and destructions are never full. So luag na luag pa sa impyerno.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit ngayon 2026 na, kahit matagal nang lumilipas ang panahon, talaga kung ilang libong taon na ang lumipas, but still, ang impyerno po ay luag pa. Hindi pa po puno ang impyerno. Never full, so the eyes of man are never satisfied. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, hell is raging place. Ito po ay talagang kagalit-galit na lugar sapagkat ito'y lugar ng pagdurusa. So mga kapatid, ito po'y lugar ng kahirapan. Kaya walang sinumang tao ang nanaising mapunta ng impyerno. Walang taong nais mapunta sa impyerno, pero subalit nakakalungkot, ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Ayaw nila sa impyerno, pero sinasabi nilang sila'y maliligtas sa pamamagitan ng kanilang gawa. Sila'y maliligtas sa pamamagitan ng kanilang reliyon. That's wrong. So ayaw nila sa impyerno, pero ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. Ayaw nila sampalatayanan na si Kristo'y namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, naliping at muling nabuhay. So hell is a raging place. Talagang ito po'y nakakagalit na lugar. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, reach the lost. Tapat po ang Panginoon. Huwag tayong matakot mag-akay ng kaluluwa. Huwag tayong matakot na maglingkod kay Kristo. Huwag tayong matakot sumunod sa Kanya. Kaya nga sa pagtatapos, mga kapatid, mga minamahal, sina Shadrach, Meshach, Abednego, hindi natakot sumunod sa Panginoon. Hindi natakot na suwayin ang utos ni King Nebuchadnezzar. Ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Sila ay iniligtas sa naglalagablab na apoy. So sila ay hindi nasunog, ang kanilang damit, buhok ay hindi nasunog. Pero, kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag po tayong matakot. Kaya sana, mula ngayon, mag-aakay po tayo ng kaluluwa. Reach the lost. To God be the glory, tayo po ituloy. Tayo po yung muko, pumikit tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, Diyos Ama namin sa langit. Salamat na kami po ay nagagamit sa ministry. Salamat may mga tao na inyo pong ginamit upang ipangaral sa amin ang kaligtasan. Meron po kayong ginamit na tao upang ipakilala sa amin si Kristo. Na si Kristo ay tunay na Diyos, Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Na kami ay tinubos na sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na inyo pong ibinigay sa amin. Nawa ang kaligtasan ito ay amin ding may bahagi sa aming pong kapwa. Habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Sus, nawa maging busy din kami sa pag-aakay ng kaluluwa. Maraming beses na kami naging abala sa ibang bagay sa mundong ito. Pero ngayon, ito yung araw, ito na yung panahon upang kami maging abala sa pag-aakay ng kaluluwa. Pagbabahagi ng kaligtasan, pagbabahagi ng inyong pong salita. Nawa po Panginoon ang aming mga mahal sa buhay, aming maakay, sila po ay mapanumbalik namin, sila po ay maligtas. Salamat po Panginoon sa gawain na ipinagkatiwala mo po sa amin, sa buhay na ipinahiram mo po sa amin. Nawa hindi po ito masayang. Nawa ito po maging kagamit-gamit sa inyong pong kaluwalhatian. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon.